Handa na po natin ang mga Bibles natin, notebook at ballpen. Ating buksan sa James chapter 1. Babasahin natin ang verses 19 hanggang 20 sa New International Version, NIV. Tumayo tayong lahat bilang paggalang at katulad ng ating ginagawa, pinapahayag muna natin ang blessing ng Word. Sabihin mo sa iyong katabi, pagpapalain ka ng Panginoon. Okay, matapos mabasa ay manatili sa pagkatayo, mananalangin tayo. James 1:19 hanggang 20, handa po, basa. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Let's pray. Ama, ang salita mo ay hindi namin kayang maunawaan kung wala ka. Maliwanag ang sabi mo, Panginoong Hesus, without me, you can do nothing. At dahil diyan kami sama-samang dumudulog, samahan mo kami sa porsyong ito sapagkat napakahalaga sa aming buhay ang iyong salita. Hindi lamang nabubuhay sa tinapay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa iyong bibig. Walang masayang, walang mamiss. Sa halip lahat, madadigest ang iyong word. At ang sustansya nito'y papasok sa aming buhay, bata o matanda, member o attender, sapagkat ang salita mo'y makapangyarihan. Speak, Lord. Ako yung magiging speaker, pero ikaw yung aming maging main speaker. Ikaw ang aming marinig, ikaw ang aming ma-experience, ikaw ang aming masamba. So Lord, kami ay makikinig at magpapailalim sa power at authority ng iyong word. Magsalita ka po. In Jesus' name, amen. Thank you. Please be seated. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na bahagi na ng pag-aaral sa ating seryeng Life in Times of Crisis. Kung naalala po ninyo, natalakay na natin, una sa lahat, gusto ng Panginoon kahit may krisis, huwag tayo mag-worry. Amen? Ay, kasi andyan siya, no? Hindi niya tayo pababayaan. Pangalawa, naaral natin, kahit may krisis at ang daming dalahin, gusto niya maging magaang ang buhay ng bawat isa. Pwede bang palakpakan natin si Lord yan? Last Wednesday, ay aming pinag-usapan at pinag-aralan ang buhay na walang masamang ginagawa. Yun ang mean dyan sa wrong-free. Hindi nangangahulugan na hindi na tayo magkakamali. Nagkakamali tayo. Wala pa tayo sa perfect being state. Rather, ang focus dyan ay pag may crisis, mataas ang temptations. Alam niyo ba yon? Kapag may problema, may mga kaguluhan, ang taas-taas ng temptation. Oh, you know why? Kasi present si Satan. Gusto niya lalo pang gumulo at bumagsak ang buhay, lalo na ng mga anak ng Diyos. That's why pinapag-iingat tayo sa panahong krisis, huwag na tayong gumawa pa ng masama. Huwag na tayong gumawa pa ng hindi nakakalugod sa ating Panginoon Diyos. Lumakad tayo sa Kanyang kalooban, papurihan natin ang Kanyang dakilang pangalan. Ngayong umaga ay ating pag-aaralan naman ika-4 ang paksang Living Wrath-Free in Times of Crisis. Sabihin mo sa iyong katabi, mag-ingat tayo. Kasi po, ang mensaheng ito mga minamahal sa ating lahat. Sa akin, wala akong exempted. Kasi lahat po tayo nagagalit. Tama ba? Ba't ayaw niyo umamin? Lahat tayo nagagalit. Aminin na natin yan. No? Walang taong hindi nagagalit. But dapat nating bantayan nito, lalo ngayong panahong krisis. Mga minamahal, we live in turbulent times.
Ang buong mundo ay nakakaranas ng krisis at ang mga ito'y parang yumayanig, parang lindol sa ating pananampalataya at buhay Kristiyano. Kanya ko sinasabi na mag-iingat tayo dahil panahong may crisis, wrath rises like a tidal wave. Last Wednesday, tinalakay namin na panahon ng krisis, mataas at malakas ang sari-saring temptations, parang along malakas na humahampas. Likewise, ngayong may krisis, yung wrath, anger, hatred ay tumataas din. Baka kung di tayo maingat, ay tayo nabibiktima. Sample. Bakit may mga nag-organize ng tigil sa pagbiyahe itong mga pasaherong pang-jeep? Alam niyo kung bakit? Kasi sumiklab sa kanila yung galit dahil sa bilis na pagtaas ng presyo ng gasolina. Ang punto, mga minamahal, pag may krisis, mataas ang tendency na nagiging magagalitin ng tao. Alam niyo po ba yun? Pagka may pressure sa paligid, no? Mataas, lalo kung tayo stress, may tendency na mabilis tayong magalit. Kanya dapat tayo maging maingat, mapagbantay sa ating sarili. Sabi mo uli sa iyong katabi, ingat tayo. Ayan. So para mabuhay tayong wrath-free, no, hindi ko sinasabing hindi na tayo magagalit. Ang sinasabi ko lang yung controlled yung galit. Galit na pwedeng maluwalhati ang ating Panginoon. Hindi yung galit na nilalamon ng ating buhay. Ito po ang dapat natin matutunan. Number 1, sulat niyo po. Recognize the trap of wrath in crisis. Dapat pala makita natin na may patibong. Itong krisis ay ginagamit ni Satanas para maging patibong sa atin nang sa gayon tayo magalit. Kanya ang payo ni James sa ating scripture reading, because human anger does not produce the righteousness that God desires. Ulit po sabihin natin sa mga kasama natin, ingat tayo. Trap pala, patibong, na madala tayo sa kapahamakang buhay. Mga minamahal, yung krisis, yan ay parang amplifier. Para siyang amplifier, para tayo magalit at mawalan ng control sa ating sarili. Kwento ko po sa inyo ang nangyari kay Mang Tony. Sabihin mo sa iyong katabi, Mang Tony. Last Wednesday, may kinuwento akong pangalan si Mang Alex. Halala ng mga kasama na pakinggan ninyo sa live stream natin. Ngayon naman si Mang Tony, kwento ko sa inyo, makinig kayo. Si Mang Tony ay isang OFW. Bumalik sa Pilipinas sa kalagitnaan nung panahong COVID crisis ang mundo, 2020. Si Mang Tony, 45 years old, isang construction worker sa Middle East. Nung mag-lockdown ang bawat bansa dahil sa COVID-19, in short, nawalan po siya ng trabaho. Bumalik siya sa probinsya, sa Bisaya. Sad. Yung krisis nung buong mundo parang sumunod sa buhay niya. Parang bumuntot sa kanya. Kasi wala na siyang trabahong makuha. Ubos ang mga naipon niya. Nasundan pa ng mga tumaas na presyo ng mga bigas, gasolina, bilihin. Nagkasakit pa ang asawa niya ng COVID at nag-aaway na sila. Nakisali pa ang mga kapitbahay tungkol sa ayuda dahil sa maling distribusyon at korupsyon. Paano naging trap sa kanya yung krisis na nagbunga ng matinding pagkagalit? Sabi mo sa iyong katabi, una. Sa bahay nila. Makinig. Umuulan ng problema kasi wala ng pera.
yung kanyang anak na high school na drop out dahil sa online class issue. Isang araw, nag-away itong mag-asawa tungkol sa gastusin. Alam niyo, bigla na lang din na nakontrol ang kanyang sarili. Sumigaw na lang, "Ano ba kayo? Ang dami ko ng problema. Dinadagdagan niyo pa. Pwede ba maging tahimik kayo kahit sandali?" Yon ang kanyang sigaw. Sabay bato ng kanyang plato sa lamesa, natakot tuloy ang mga bata. See that, mga kapatid? Pressure, kawalan ng income, plus takot sa karamdamang COVID. Anong naibunga ng krisis? Biglang galit. Hindi napag-isipan. Siguro, baka nakikita ninyo ang inyong sarili sa ganyang sitwasyon. Bunga ng pressure, bigla na lang sumasabog ang ating buhay. Sabi mo sa iyo katabi, pangalawa, sa barangay nila. Una, sa bahay nila sa barangay nila. Ay may pinag-aagawang food pack galing sa gobyerno. Kasi nga, ayuda Nakita niya, yung kapitbahay niyang mayaman, ang unang nakakuha. Baka kayo din ay nakaranas yan. Nagreklamo siya sa kanilang barangay. Again, nagsisisigaw na naman siya sa barangay hall. Bakit mayayaman ang una ninyong binibigyan? Kami dito naghihirap, tapos sila inuuna nyo, madadaya kayo. Sabay walk out. Pag-uwi, habang lahat sinisisi, sipain lang kung ano, lata, kahoy, balde, kahit yung natutulog na pusa. Walang pakialam, sinipa. Desperado masyado. Bakit? Social injustice plus economic crisis equals explosion, explosive anger. Hindi yun ang solusyon. Lalo pang ang nagkaproblema ang kanyang buhay. So kapag hindi tayo nagiging maingat, mga minamahal sa ating dinadaan ng krisis, pwedeng tayo din sasabog. Totoo yan. Sabihin nyo sa iyong katabi, trap yan. Patibong. Number 3, sabihin mo sa katabi, number 3, sa sarili niya. Sa bahay nila, sa barangay nila, sa sarili niya. Gabi-gabi, nag-iisa lang siya dun sa kubo, naglalasing ng tuba. Alam niyo naman sa probinsya, yan ang paboritong alak, tuba. Nakatikim na ba kayo ng tuba? Matapang yan. Alam niyo, iniisip niya yung dating buhay niya sa abroad. Biglang-biglang tumayo, sinuntok ang pader. Napakalakas, siyempre, kawawa si kamay. Hindi si pader. Kasi naalala niya yung boss niya, hindi binigay yung huling sahod. Sugat, sakit, nawasak pa yung kanyang sinuntok. Bakit? Nag-ipon-ipon Cumulative stress, injustice, unemployment, isolation, equals sasaktan ng sarili. Kayo ba, bunga ng krisis nagagalit na kayo sa inyong sarili? Ang daming ganyan. Dahil sa pressure na dinadaanan, ayaw nang mabuhay sa mundong ito. See? Pag hindi tayo maingat, ang krisis ay ginagamit ni Satan, trap, para tayo magalit sa bahay, sa barangay, sa sarili, kahit saan, kahit sino, galitan. Trap. Sabi mo yung sa iyong katabi, trap. Resulta nung galit ni Mang Tony, mas lumala pa ang problema. Tama? Tama?
Asawa niya, iyak na lang na iyak. Mga anak niya, takot na takot. Nawala na respeto sa kanya mga kapitbahay niya dahil nagwawala na siya. Parang wala na sa sarili. Worse, nagkaka-high blood pressure pa siya dahil sa kanyang stress at tension. Aral. Anong aral? Sa panahong may crisis, kung hindi ka mag-iingat, ang pressure na dinadaanan mo ay parang pressure cooker. Kagamit na kayong pressure cooker. Naku, may isang kapatiran tayo. Hindi iningatan yung pressure cooker. Sumabog sa kanya. Pasok talaga. Pagka mali ang tanggal mo ng pressure, sasabog. Tama? Pag binigla. Pero pag tama, pasingaw mo, paunti-unti, hanggang sa lumubog na yung pin, that's it, pwede mo nang buksan. Tama ba? Parang ganun po ang pressure o ang crisis sa buhay ng tao. Kapag hindi tama ang sistema, sasabog ka. Sasabog ka. Pag-aralan nyo lahat ng ating mga dinaanang tumindi yung iyong galit, ang dahilan, pressure. Problema. Krisis sa buhay. May pag-aaral ang Psychological Association sa abroad. Yung anger and stress spikes cortisol. May chemical sa katawan na sumisipa, cortisol, na ang epekto, yung mood natin nasa fighting mode. Wow. Nakagulat, di ba? Biglang nagugulat. Ano nangyari siya? Biglang taas-taas na. Galit na galit ka na. Stress. Sumisipa yung cortisol sa katawan natin. Bottom line, ginagamit ni Satan ang crisis parang trap para tayo ay mamuhi. Sabi mo ulit sa iyo tabi, ingat. Ano mga Bible verse na nagpapakita na talagang gusto ni Satan magalit tayo ng husto? Tingnan niyo ang sabi ng Bible. Ephesians 4:26 and 27. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. And, may kadugtong eh. And, basahin natin, ready, go. Do not give the devil a foothold. Nakita niyo ba yan, mga minamahal? Huwag bigyan daan si Satanas na panghawakan ka. Alam niyo yung salitang foothold sa Greek, topos. Sabi mo, topos. Ibig sabihin, place, space, location, room. Yan pala isang military term na kung saan nandun sila, yung mga military, yung mga maggegera, nandun sila na may full control sa labanan. That's why gustong-gusto nila yung lugar na yon. Yung foothold ni Satan, pag tayo nagagalit, ibig sabihin, siya na kumokontrol sa'yo. Sabi mo sa inyo katabi, ingat tayo. No wonder, ang sabi ni Peter, ba? 1 Peter 5:8, pwedeng sabay-sabay natin basahin. Ready? Go. Be sober. Be vigilant because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Yung palang galit, no? Pagkamuhi, yung hindi tama na pagkagalit, makes you vulnerable prey. Devour, nalamon ka. That's why yung foothold kanina, may full control na si Satan sa'yo. Kanya kung ano-ano napapasok sa isip mo. Yung hindi mo naman iniisip, biglang, bakit ko naisip yun? Na para ka ng isang, matindi pa sa isang kriminal, the way you think, yung nagagalit, iba na ang iyong isip, iba na ang iyong salita, iba na ang iyong galaw.
Kasi may foothold na si Satan. Natrap ka doon sa krisis na iyong pinagdadaanan. Sabihin po natin uli, paalala lang sa lahat, ingat tayo. Hindi, sabi ko nga, last Wednesday, pag krisis, ang taas ng temptation. Kaya sabi ko last Wednesday, pag gipit, huwag mangupit. O, di ba? Ang lakas ng temptation Pag may krisis pag gipit, huwag mangupit. Ay parehas po yan dito. Pag may krisis, huwag magalit. Kasi trap ni Satan para magkaroon siya ng full control sa ating buhay. Papayag ba kayo na controlling kayo ni Satan? No. Sa pagkagalit, diyan may opportunity si Satan sa ating buhay. Ulit-ulitin natin sabihin sa ating katabi, ingat tayo. Pause. No? Pag may crisis, pause. Manandali ang manahimik tayo at magtanong, is this anger righteous? Makatwiran ba yung aking galit? Psalm 4 verse 4, don't sin by letting anger control you. Think about it overnight and remain what? Silent. So yun, mga minamahal, no? Talagang dapat ma-realize natin, isa palang patibong yung krisis para itulak tayo sa hindi naman natin gustong mangyari sa ating buhay. Pangalawa, sulat niyo po, ano pang gagawin para hindi tayo maging matrap at maging magagalitin? No? Bukod sa realize natin na ito ay patibong, number 2, embrace natin yung antidote na sinasabi ni James. Balikan natin yung 1:19. Paano ang antidote? My dear brothers and sisters, ang ganda yun. Take note of this. Nagte-take note ba kayo? Take note of this. Everyone, lahat tayo, should be pala. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to be angry. Yun ang susi. Quick to listen kasi yung anger defends us. Yung magalit ka ng gusto, ginagawa kang bingi. Kasi loud ka na So hindi mo na naririnig si Lord. Listen to God in prayer. Listen to God sa mga preaching. Pakinggan mo ang Diyos dito sa iyong puso. Yun. Quick to listen. Makinig ka muna. Sa Lord, sa kapwa mananampalataya na nagpapayo, sa wisdom na binibigay sa atin ng salita ng Diyos, napakarami. Slow to speak. Ang salita kasi natin, pag hindi natin binabantayan, sige lang tayo, sige, makasalita lang ng kung ano, ay para wikang isang wildfire. Diba sabi ni James, kayang sunugin ng maraming bundok. Isang salita lang sinalita mo. Nandiyan pa kaya? Binabantayan ng salita. Mas paganahin ng tenga kaysa bibig. Okay? Paganahin ng tenga kaysa bibig. Proverbs 17:27, a man of knowledge restrains his words, and a man of understanding maintains a calm spirit. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Ganda, no? Ganda ng mga payo. So,
Sabihin natin sa ating katabi, easy lang. Cool. Di ba? Slow to anger. Sabi ng Psalm 37, refrain from anger and turn from wrath. Do not fret, it leads only to evil. Sa pagkakasala lamang tayo dadalin. Maganda, kunin natin ang wisdom ni Solomon. Ano ba ang wisdom ni Solomon? Puntahan natin yung Proverbs. Paano ba yung slow to speak, no? At saka slow to anger. Ito, may wisdom si Solomon. Basahin natin sabay-sabay. Proverbs 15:1, ready? Basa. A kind answer suits angry feelings, but harsh words stir them up. Yun bang binibitiwan yung salita sa kapwa ay kind words? Yun. O kabaligtaran. Pagka may nagalit sa iyo at mabait ang iyong sagot, maamo, malumanay, banayad, mawawala wika yung galit nung nagagalit. Ang galing, di ba? O kaya, nababawasan. Naku, ang dami ko ng experience niyan. No? Talagang, ang bilis. Parang nabubuhusan ng malamig na tubig. Yun lang palang sikreto, malumanay, nasagot. Pero kung merong nagagalit sa iyo at nagsasalita sa iyo ng mataas na tono, malakas na boses, galit, na kung minsan ay may hapdi pa na dala ang kanyang salita. Pag sinagot mo ng ganun ding galit, ganun ding angas, ay lalo lang siya magagalit. Tama? Ganun yun. Sabihin mo ulit sa katabi, ingat tayo. Anong kauwian ng inyong usapan? Kung yung taas ng tono, tinaasan mo pa. Parang contest, no? Taasan, tataasan din, tataasan pa. Anong kahantungan ng usapan? Away lang. Tama ba? Kanya, sabi ng ibang translation, diyan sa Proverbs 15:1, a soft answer turns away wrath. Pag malambot ang iyong pananalita, hindi matigas, hindi masakit, nawawalan ng lakas yung galit ng iyong kapwa. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Galing! Galing ng formula, di ba? Ayun na ating kunin. Ganun lagi. Napunan nyo ba dyan sa Proverbs 15:1 na ang pinapayuhan ni Solomon ay hindi yung taong galit? A soft answer turns away wrath. So, sino yung pinapayuhan? Napunan nyo, hindi yung taong nagagalit. Ang pinapayuhan dito ay yung ginagalitan. Tama ba? Tama? Nandiyan ba kayo? Ang kinakausap dito ng verse, halimbawa, kung may dumating sa iyo na galit, nagsasalita na masakit, malakas ang boses, agresibo, ikaw ang kausap ng verse. Hindi yung nagagalit sa iyo. Anong sabi nung verse? Huwag mong salubungin ng galit. A soft answer. Yun na, tayo yung kinakausap. A soft answer. So, huwag mong sasalubungin yung galit niya. Yun ang punto. Huwag mong patulan, huwag mong gatungan. Alam niyo yung apoy, kung nilalagyan mo yan ng kahoy, at yung apoy, dadami. Tama ba? So, yung kahoy na nilagay mo doon, ang tawag doon, gatong. Sabi mo sa katabi, gatong yan. So, kung may bonfire, nung camp, nag-bonfire kami, at yung fire is already dying out, then you put some more firewoods. Yung firewoods na nilagay mo, ang tawag doon,
gatong. Kaya kung may nagagalit na at galit ka din sumagot, ang tawag doon, gatong. Sabi mo sa iyong katabi, gatong yan. Kanya tayo yung kinakausap ng Proverbs 51 eh. A soft answer. Tayo yung tinuturuan, hindi yung taong galit. Kasi pwede naman talaga ang tao magalit. Meron nga tinatawag na righteous indignation. At kung minsan, meron naman talagang valid reason para magalit. Pero kapuna-puna, yung inaaway, yung ginagalitan, yun ang kinakausap ng Proverbs 15:1. Tayo yun. Bakit tayo kinakausap? Nandiyan pa kayo? Kasi, yung taong galit, mahirap kausapin. Yung taong hindi galit, madaling kausap. Tama? Kanya tayo yung kinakausap ng Proverbs. Kanya tayo yung pinapayuhan kasi tayo yung hindi galit. Sabi mo sa iyong katabi, sabi mo sa iyong katabi, ingat tayo. Kasi yung galit, mga minamahal, lalo't maling galit, kadalasan wala yun sa katwiran. Tama? Yes. Mahirap kausapin yan. Kaya ang Proverbs 15:1, ang sinasabihan, tayo. At ang mensahe sa ating lahat, may mission pala tayo bilang isang taong pinuntahan ng isang nagagalit. Anong mission mo? Pahupain mo yung taong nagagalit. Yun ang sinasabi ng Proverbs 15:1. Yun ang sikreto. Pagka pala soft answer ang palaging approach natin, aalisin ang kamandag ng kanyang pagkagalit. That's true. Kasi kung galit siya, mga minamahal, at siya yung ina-address, hindi mo siya mapapaliwanagan. Hindi mo siya mapapahupa, hindi mo siya pwedeng makausap sa magandang mararating. Kanya tayo, ang sinasabihan ng Proverbs 15:1, na hindi ka nagagalit, sa'yo ina-address, sa atin ina-address, kasi may mission tayo. Ang mission natin ay pahupain yung galit ng taong nagagalit sa atin. Imagine po ninyo, makinig kayo kung ang taong dumating sa iyo at galit, let's say asawa mo, tapos papatulan mo. Oh, makinig. Tama ba na mag-away kayo? Sagutin niyo ako. Bakit tayo niyo sumagot? Gina-justify niyo mag-away kayo? Siyempre, hindi tama mag-away mag-asawa. Tama? Kayo na nga lang ang magka-partner eh. Mag-aaway pa kayo? O kayo magkapatid, kayo magkaibigan, kayo magka-churchmate, tama ba na magkaaway kayo? Hindi. Siyempre hindi. Isipin nyo, kayo na nga magkakaramay, kayo na madalas magkakasama. Nakikita kayo araw-araw. Gusto nyo ba yun makikita kayo araw-araw ng kagalit mo? Ang hirap kaya nun. Kikita kayo araw-araw nung galit na galit ka? Ang hirap yan. Kaya ang Proverbs 15:1, tinuturuan tayo na maging missionary. Sabi mo sa iyo, missionary tayo. Alam niyo, ang mission na hindi lamang yung pupunta ka sa bundok at sasabihin mo yung gospel sa mga tao doon, sa mga kanayunan. At mangangaral ka ng salita ng Diyos. Ang mission, mga minamahal, ay hindi lamang tungkol sa evangelism. Ang mission ay tungkol din sa mga taong nagagalit at mission mo na pahupain siya. Yun ang sabi. A soft answer turns away wrath. Sabi mo sa iyong katabi, may mission ka. Okay?
Third and last na tayo. Ano bang gagawin para hindi tayo ma-trap sa dadalhin tayo sa pagkahirap na buhay, yung wrath. No? Lamunin tayo ng galit. Wag. Pangatlo, draw power from the example of Christ. Ang ating Panginoong Jesucristo ang pinaka-perfect example ng wrath-free na buhay. Matapos siyang humarap sa matindi, ultimate crisis, pinako sa krus, binitray ng kanyang pinakain, binitray ng kanyang minahal, siya'y pinagtawanan, kung ano-anong ginawa sa kanya. Pero anong sabi ng Bible? Like a lamb led to slaughter, he did not open his mouth. Yun ang sample ni Jesus. Hindi ibinubuka ang kanyang bibig kahit siya'y nilalapastangan na. Isaiah 53:7. Basahin natin sabay-sabay. Nandiyan pa kayo? Sabihin natin sabay-sabay. Basahin. Ready? Go! He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and the sheep before its shearers is silent, so he did not open his mouth. Alam ba ninyo, sang-ayon sa psychology and facial expression analysis, yun daw ating mouth, makinig, yun daw ating mouth, along with other facial features, changes shape to appear larger when a person is angry. Lumalaki daw ang size ng bibig natin pag tayo nagagalit. Tindi nito. Tingnan mo yung katabi. Pastor naman. Hindi, totoo yun ang pag-aaral ng science. Maraming lumalaki sa mukha natin, lalo na't yung ating bibig pag tayo nagagalit. Sabi nung isa, kanya pala pumapangit. Nagagalit. I love yung Word of God. Anong sample ni Jesus nung nakapako sa cross? Binuka ba niya ng malaki ang kanyang bibig sa galit? No. At ang lumabas sa kanyang bibig, Father, forgive them, for they know not what they do. No wrath, only grace. Basahin yung Biblia. Pag binato ka ng bato, wala yata sa Biblia yan. Kasabihan lang yata yan. Pag binato ka ng bato, ano? Parang may narinig ng batuhin ng katol. Alam niyo yung kitinapay na katol, matigas yun. Batuhin din ang... Pag sinampal, eto na sa Bible to, pag sinampal yung pisngi, wow. Pag ginawa ka na masama, panalangin mo, di ba? I-bless mo, yun ang turo ng Bible. Secret ng wrath-free na buhay, example ni Jesus. Tahimik na lang. Huwag mo na lang apuyan pa. Praise the Lord, meron tayong banal na Espiritu. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Andyan yung Holy Spirit sa atin. Handang tumulong para tayo'y mapigilan because the Spirit-controlled temperament. Pag nagpailalim ka, lumakad ka, hindi mo ginigrib ang banal na Espiritu, siya ang tutulong dyan. Yung bang kahit sasabog ka na, lalamig kang pressure cooker na tamang binuksan. Hindi ka sasabog dahil hindi nabigla. Dahil may Holy Spirit na nagkakalm ng iyong puso.
Sige, palakpakan natin si Lord. Ephesians 4:31 and 32, get rid of all bitterness, rage, anger, brawling, and slander, along with every form of malice. I like this part. Ready? Basahin natin. Go. Be kind and compassionate to one another. Ano pa? Forgiving each other just as Christ, God, forgave you. Meron tayong pangako ng Diyos pag ating naranasan ang lahat ng ito at nilakaran. Ang kalakasan ng Panginoon tutulong, bibigyan tayong kapayapaan, makakatulog pa tayo masarap, makakain kang masarap. Ang isip mo malayang-malaya, ang puso mo magaang. Pwede ba palakpak tayo kay Lord dyan? Philippians 4, 6, and 7. Tumayo na tayong lahat. Last verse na ito. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Ay, kasama dyan yung... Pinagpe-pray niyo ba yung inyong feelings, yung inyong damdamin, yung sumisilakbo? Pinapanalangin niyo ba yan? Dalhin natin sa Lord yan. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Mga minamahal, last praise, yung crisis test yan sa ating lahat. Kung ang lalabas ba sa atin ay galit o liwanag? Galit o pagmamahal? Galit o pagpapatawad? It's a test. Sabi nga sa inyo, mensaheng ito sa ating lahat. Kasi lahat po tayo nagagalit. Kailangan natin ito. Let's pray. Salamat, salamat Ama. Hallelujah. Purihin, purihin, purihin ka. Kasi ang dami kang nire-reveal sa iyong salita na dapat naming marinig ngayong panahong crisis ang aming hinaharap. Salamat sa paalala mo, O God, na dapat mabuhay kaming wrath-free. Bago tayo magpatuloy sa prayer, I will ask yung worship leader na ipaawit sa atin muli ang awitin na ito. Come on, church, let's lift our hands and worship the Lord. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Jesus. Oh, we are still, we know that you are Lord. You are Lord. Oh, Jesus. We sing, hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. Lift your voice when the oceans rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still. Oh, you are God. Come on, let's sing, find rest, my soul, in no one else in Christ alone. No His power, no His power.
voice. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Yes, I will, Father, you are King over the flood. Oh, I will be still, though you are God. Sing when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. Oh, I will be still, though you are God. Oh, we sing. Oh, we bless your name. We bless your name. You are God. You are Lord. You are King. We say. Yes, Lord. Find rest, my soul. We declare it in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, Lord, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. Declare it. Oh, I will be still, though you are God. Sing with. When the oceans rise and thunders roar, Lord, I will soar with you above the storm. Yes, I will. Father, you are King over the flood. I will be still, though you are God. Oh, I will be still, though you are God. I will be still, though you are God. Mga minamahal, marahil kanya ito ang mensahe ng ating Panginoon ngayon sapagkat gusto niyang makasumpong ang ating kaluluwa ng tunay na rest. Sapagkat ang Diyos natin is above all the storms. I don't know, hindi ko alam kung anong gusto niyo ilapit sa Lord, pero ano man po yan, hali kayo, sama-sama nating pagtiwalaan ng Diyos nating dakila at handang bigyan tayong masarap na kapahingahan. Hali kayo, sige po, join us. Sige po, makiran lang kayo. Kayong lumapit, just pray. I don't know kung ano yung gusto nyong, kung ano yung concern nyo, pero may magandang gustong gawin si Lord sa atin. Ang pag-aangin, pahingahin ang ating kaluluwa. Hallelujah. Sige pa, pray lang. Bukas pa ang panyaya, just come. The oceans rise Yes. and thunders roar, Lord, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. Oh, I will be still, know you are God. Oh, when the oceans rise and thunders roar, Lord, I will
will soar with you above the storm. Father, you are king over this flood. Oh, I will be still, know you Kaya awit, are God. papakinggan na lamang natin ng I will be tugtugin. still, Pero know sige lang po, you kausapin niyo lang ang are Panginoon. God. At tiwalaan I will natin be siya still. na siyang dakila at Panginoon ng ating buhay. Sige lang po, kausapin niyo lang ang Lord. Amen. We worship. Thank you. Panginoon, salamat. Ang sarap ng iyong banal na salita na nangungusap sa amin upang ipakilala yung talagang kailangan namin sa panahong itong may krisis. Salamat, Panginoon, na nakakalapit kami sa iyo. Tulungan mo kasi ang bawat isa sa amin may pagkakataong nagagalit kami at di na namin namamalayan ang galit na ito'y hindi na nakokontrol. At dahil diyan kami humihingi ng tulong at biyaya mo para yung kahinaan ay maging kalakasan. Yung galit ay mapalitan ng pag-ibig. Yung poot ay mapalitan ng pagpapatawad. Punuin mo ng love. Buhos mo, Lord, yung love mo sa puso ng iyong mga anak. Marami may mga inilapit sapagat may mga storms, may mga crisis sila. Huwag maging trap ang mga ito sa aming buhay. Maging maingat kami sa aming paglakad at pagtugon sa mga krisis at mga pressure sa buhay. Nang sa gayon, hindi kami magkakasala sa iyong harapan. Akapin mo na ang iyong mga anak, bigyan mo na ng rest ng soul. We worship you, Lord. Thank you. Thank you sa iyong presence. Thank you sa iyong love. Thank you sa iyong grace. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sapagat ito ang aming dalangin sa matamis na pangalang Jesus. Amen.